nawala yung hunger ko sa pag-compete. Hindi naman hunger sa battle itself. Bilang musikero, di alam ng karamihan na yung lalim ng history sa music, hindi lang naman pag-rap. Ayun nga, marunong mag-play ng music instrument, kumakanta talaga ako ng bata kung saan-saan. Demonyo tong producer na to, yung tinawag niyang demonyo. Kasi parang kahit si PDD yata, parang gusto rin kunin yung label niya, di ba yung rights? Ganun kayaman ng music. Ikaw, kaya mong mag-produce ng sarili mong beat, kaya mong kumuha ng kanta, kung tutusin, papaldo ka eh. Ikaw, di ba? Totoo naman, yun. So, kumbaga, pag nagpa-publish ng kanta, wala akong kahati talaga. Kumbaga, since uso yung corruption, may corruption din naman sa music eh, di ba? Oo, may politika din. May politika sabihin. Now, going back, ayun, si Arik, 2004 to 2010, paano nagsimula yung Flip Top, nagpapabatan na rin sila Arik. Yun, hindi lang alam ng karamihan ngayon. Totoo bang ikaw ang pinaka-demonyo mag-rap? Tangina, lason yun eh. May sakit pala ako na depression. Tapos, na-diagnose lang naman akong depression itong pandemya na nagpa-psychiatrist ako. Sa totoo lang, yung last year eksena last year, yung era ng PSP, na-turn off ako sa eksena namin. Okay. Na-turn off ako sa battle scene na tangina namin. Yung PSP number 1, may nagsasabing PSP number 1, dito may royalty. As in, alam mong sinasampal sa mukha si Arik. Ay, gusto ko pa bang sabihin kay Lanceta? Wala akong pakialam kay Lanceta. Matagal na. Kung hirit siya ng hirit, hindi ako makalimutan. Yo! Welcome back dito sa aking Dayo Podcast. At dumayo kami dito sa Mandaluyong at dinayo namin. Walang iba, palakpakan natin. Apok! Yeah! May effects pala to na clapping dito sa sa gamit ko. Anyway, Utol Apok, kamusta ka? Kamusta ang araw mo ngayon? At bumati ka muna sa mga manonood. Yo, what's up sa mga nanonood ng Dayo Podcast. Ayun man, supportahan nyo lang yung mga past episodes, mga episodes sa hinaharap. But okay naman, men. Ayun. Ano ba? Ayun. Kamusta ka? Kamusta yung buhay mo ngayon, Tol? Masaya, men. Hindi naman masaya, men. Kumbaga, ewan ko lang. Kung sa mga supporters, ayun, kumbaga na susubaybayan naman nila yung biyahe ko so far. Ayun. So, kung hindi niya ako nararamdaman sa battle, kasi may iba akong tinatahak. Sana sa music space ako. Well, ever since naman, pero dahil tinabi ko muna yung battle, andito yung 100% focus ko dito, parang wala eh. Ito yung first love ko talaga eh. So alam mo yun. Sa music. Sa music talaga. Before pa battling, like, music naman eh. Music ako eh. So kumbaga bumalik na ako sa first love ko eh. Alam mo yun. So ayun, nandun na ako sa espasyong na yan. Ayun, masaya. Overall, man. Hindi kita nakikita kahit sa Flip Top event eh. Parang bihira kaya ito. Buong taon ba? Hindi ka nanood? Buong taon di ako nanood, men. Bakit? Ayun nga. Kumbaga, hindi. Sa battling per se, sa battling na nawala yung hunger ko sa pag-compete. Hindi naman hunger sa battle itself. Kasi nanonood pa rin naman ako sa bahay. Alam mo yun. So, pero sa pag-compete, sa environment, parang nawala yung gigil ko, kumbaga. Tapos nahanap ko yung gigil, nahanap ko yung joy ko uli sa music. So kaya nandun ako, men. So, sana all na ibalik mo ulit yung puso mo sa music. Ay, hindi naman nawala eh. Ayun nga eh. So kumbaga ever since nagsimula Flip Top, laging hati eh. Yun. So throughout the years naman, parang mag-album kami nila Batas, ganyan. Tas at the same time battling. Like nasanay ako sa ganun, lagpas dekadang ganun. Tas for the first time, for the longest time, music lang talaga. Parang yun talaga, men. So parang ang saya lang. Yun. So kumbaga may kumita hindi, sumikat hindi, men, yung fulfillment lang talaga na nakagawa ko. Alam mo naman yun eh, bilang rap artist eh. Makabuo ka, na-record mo pa nga lang eh, hindi pa naka-mix master yan eh. Napapakinggan mo pa lang nagpi-playback. Ang ganda nun. Habang sinusulat mo pa, Ayun, di ba? Alam mo yung feeling na yun eh. So imagine, ganun feeling ko palagi. Tangina, paano mo ano yun eh? Kumbaga,
ito yung isa sa gusto kong malaman sa mga katulad nyo, na yung consistency bilang isang music lover, manunulat, kasi nawala talaga sa akin yun eh. Paano mo napanatili yon kahit na nandito ka pa sa mundo ng battle rap? At the same time, hindi lang naman battle rap ang mundo mo. Sigurado ako may iba ka pang ginagawa. Paano mo napapanatili yung apoy uguto mo sa music? Kasi ako, tol, personally, nawala na talaga sa, parang sa damdamin ko, nawala na yung parang gustong-gusto kong sumulat pero hindi ko na magawa. Kaya ko, pero hindi ito yung gusto ko eh. Kaya kong mag-rhyme eh. Naman. Kaya kong title, baso, pak, kaya ko, pero hindi yung, alam mong, yung puso nandun. Kayo, nakikita ko. Paano mo napanatili yun? Ayun, ikaw na nagsabi, puso. Yun, kasi, bata pa ako, ito na eh. Ayun, so, before pa ako nag-rap, nasa espasyo ng music talaga. So, bata pa lang ako, mga toddler, ganyan. Yung AirPods ko kasi, collector ng music talaga. Ang dami niyang plaka, ang dami niyang cassette, ang dami niyang CD. So, nahulma ako sa ganong environment sa bahay. So, kumbaga, bata pa lang, 4 years old, nakikinig na akong Guns N' Roses. Mga ganon, men. Iba-iba. Sabay may Michael Jackson, sabay may Pilita Corrales bigla. Alam mo yun, nahulma ako kumbaga sa baby, doon ako na-incubate eh. Yung music yun, talaga, no? Sa bahay, tapos mga elementary, piano lessons ako, voice lessons. So mga bata, kumakanta ako. Alam mo yun? So, yun talaga to. Para sagutin yung tanong mo, ando talaga yung pinaka-core ko eh. Yun. So, hindi talaga siya nawala? Hindi talaga siya nawala. Tapos, along the way, na-discover ko yung rap. Tapos, yun na talaga yung, ito yung akin. Yun, sa mundo ng music, yun, pwede akong maging rockista, pwede akong maging singer talaga. Kasi nag-singing nga ako, nagpa-piano pa ako ng bata ako. Tapos, na-discover ko yung rap, ito yung sa akin. Yun yung natagpuan ko na alam ko gagawin ko sa matagal na panahon. And true enough, yun, hanggang ngayon ginagawa ko siya. Kasi na-discover ko yun, mga 12, 11 years old, mga ganun. Yung rap? Yung rap. So, hindi ko na yun. Siyempre, yung mga early 90s, mga mga Francis M, siyempre, sa mga Andrew East. Pero yung una kong napakinggan talaga, Bone Thugs. Tapos agad eh. Yun na. Alam mo yun. Ano to? Ang bilis mag-rap. Tapos kumakanta at the same time. Galing. May flow. Alam mo yun. First time ko nakanilig ng ganun sabay. Doon ako na in love eh. Alam mo yun. Tapos, ayun, eventually, sulat na rin ako yung bata sa school na nagsusulat sa likod ng notebook, nagra-rap, mga ganun. Ayun, so, tapos, ayun, fast forward, ayun, so doon ako naman, before pa yung battle rap, before lahat ng itong nangyari, yun. So, kaya ako na panatali at na-maintain throughout the years. Kasi lahat produkto tayo lahat ng environment natin. So baka iba yung iba yung environment sa environment ko. Ito lang yung naging environment ko ng bata. Ako produkto lang ako noon. Alam mo yun? So kaya ako na-maintain na effortless siya eh. Na hindi ko na iniisip eh. Kailangan ko bang gawin? Hindi, man, parang pagtututbrush ng paliligo, parang normal. Alam mo yun, normal. Di mo isipin gagawin mo eh. Parang, ang kati ng katawan ko, maliligo na nga. Ganun siya, men. So, parte talaga siya ng buhay mo? Yun. Parte talaga siya, men. Di mo may walay sa akin yung music. Pag tinanggal mo yun, sino na ako eh. Okay. So, literal na ano ka rin, pwede kang sabing half man, half music. Oo, men. Parang ganun. Kasi, pinang musikero, di alam ng karamihan na yung lalim ng history sa music, hindi lang naman pag-rap. Yun nga, manunong play ng music instrument, kumakanta talaga ako ng bata kung saan. Tapos nadala ko siya sa pagtanda, ako nagpo-produce ng beats ko, ako nagmi-mix, master, record sa sarili ko. Tangina, hirap nun. Ayun, tapos ako talaga, produce talaga lahat ng music na narinig niyo sa akin for the past couple of years. Loob ng Kabahong, itong last na album ko. Ako lahat yun, man. So, lahat yun, produce mo ng beat, ikaw nag-mix? Ako master, ako nagre-record sa sarili ko. Okay. So, kumbaga, madali yung transition kasi pag nag-aaral ka ng piano, alam mo na yung music theory tinatawag eh. Alam mo na magpatugtog ng kahit anong instrumento basta alam mo yung music theory. Yun. So, ayun, dala-dala ko siya hanggang pagtanda. Ayun, kaya dali sa akin mag-compose ng music. Ako, parang ang hirap nun kasi ang naalala ko nagpayo sa akin, si Brando ng XB. Kumbaga,
mas mapopokusan mo ng buo yung isang bagay. Kunyari, sulat ka. Sulat ka lang ng kanta. Ipaubaya mo yung beat making sa iba para mas todo ka dito. Tapos yung iba naman, mas focus sila doon. Pero lahat yun nagagawa mo mag-isa. Kumbaga, then something na matagal ko nang ginagawa, hindi ko lang siya publicly binabalita. Producer din ako. Hindi naman ko ma-showy. So, kumbaga, ever since naman, ganun. So, parang ang laking, konti lang yung mga tulad na, stats maving, ganun din eh. So, ilang pa na MC producer at the same time. Ayun. So, malaking advantage siya kasi, kumagawa ka ng kanta dati. May emosyon ka na iba. Ikakwento mo pa sa producer, ganito yung gusto ko. Melody, ganun. Ayun. Tapos, di 100% yan eh. Alam mo yun? Ako, kung ano yung na-envision ko, yun napapalabas ko sa music. Yun. Kasi kung kailangan malungkot, yung eksaktong emosyon na kailangan mapalabas, kaya mo papalabasan. Kasi galing sa utak ko yun. Nasa yun na lahat na gusto mong gawin eh. Yun yun. So, para compose ako, kasi yun yung proseso ko, may topic ako, let's say, malungkot. Yun. Okay. Yung kakapa ko ng melody, kung ano man, riff. Yun. Tapos, napapalabas ko siya. Kaya, yun yung advantage ng MC producer. Kung ano yung na-envision mo, mapapalabas mo talaga. As compared to, ayun nga, yung usual naman, MC producer na makipagtrabaho na, bigyan mo ng galit na, na beat. Minsan, hindi pa talaga yung saktong gusto mo. May gusto ko pa na kung ano pa man. Yun. So, ayun, yun yung ginagawa ko for the longest time. Hindi naman siya common knowledge. Paano pa kaya kung yung malaking label, tapos nandiyan ka na sa, halos lahat gagawin mo na nang hindi mo na kailangan magbayad sa ibang tao? Ganun na nga. Ang laki na kitain mo nun. Kung ka, di ba? Kunyari, kasi yung credit sa akin lahat. Let's say, pinublish yan. Hindi yung music, lyrics, lahat. Mixing, recording, mastering, lahat sa ibang bansa nga, di ba? Nagpapatayan para dun sa music na gagawin eh. Kung kanino mapupunta, kung sino kikita. Tapos ikaw na lahat kaya mong gawin yun. Wala kang kahati. Di ba tulad nung kay Michael Jackson, sino ba yung na-issue dun kay Michael na gustong kunin yung kanta niya? Sino ba to? Sino ba? Quincy Jones? Hindi ko alam yung eksaktong pangalan niya, pero nakita ko yun dati sa balita na parang demonyo tong producer na to, yung tinawag niyang demonyo. Kasi parang kahit si PDD yata, parang gusto rin kunin yung label niya, di ba yung rights? Ganun kayaman ng music. Ikaw, kaya mong mag-produce ng sarili mong beat, kaya mong kumuha ng kanta, kung tutusin, papaldo ka eh. Ikaw, di ba? Totoo naman. Yan. So, kumbaga, pag nagpa-publish ako ng kanta, wala akong kahati talaga. Ako lang. Yun. So, lalo na yung nag-solo ko kasi syempre, siguro in recent memory, alam naman dati na magkakuruba kami ng Batas, Kampo, Technica, Brutal. Ayun, so may mga kahati sa mga bagay-bagay. Pero yung nag-solo talaga ako, mas 100% sa akin lahat. Tsaka yung royalty nun, tapos yung, basta lahat eh. Baga, parang sa napagkwentuhan din namin nung isang tropa, parang music talaga yung isa sa malaking pwedeng kitain sa buong mundo eh. Naman. Kasi parang, art siya eh. Yun siya eh. Kumbaga something na makaka-relate lahat. Na may kanta para sa'yo. Yun, may kanta para sa'yo. Yun. So, kumbaga, sobrang consumable siya. On a marketing perspective ba. Kumbaga, wala siyang pinagkaiba sa damit, sa pagkain. Kinukonsumo talaga siya ng tao. Parang hindi siya, iisipin mo, hindi siya necessity, pero throughout the history ng human race naman, lagi may art eh. Di ba? So yun. So, kumbaga, sellable siya. Tsaka, isipin mo, anong meron sa likod ng music? Bakit ganun kalaki yung kinikita? Parang merong milyong pera sa music na parang tipong kailangan pang gumawa ng krimen tulad yan, yung kay Michael Jackson, di ba? Ayun din yung naisip ko eh. Parang, bakit may kailangang mag-threat pa para lang makuha yung rights ng kanto, yung ganyan, dahil sa music? Ayun, doon papasok yung music business. Yes. Ayun, may music art, may music business, may show business. Ayun, doon may linya yan, may fine line between art and business eh. Siyempre bilang, tayo naman, di ba?
may artistry sa music or sa pagbabattle. Pero kailangan alam mo rin paano paggalawin yung brand mo. Yung brand na Shernan, brand na Apok. So paano mo siya i-push. Kasi brand yun eh. Hindi lang natin pangalan yun, men. So alam mo yun, may sarili siyang may sarili siyang buhay. Yung mga brand natin eh. So kaya may ganun. Yun, siyempre di naman kumbaga, since uso yung corruption, may corruption din naman sa music eh, di ba? May politika din. May politika sa may corruption lalo sa let's say issue ngayon sa Spotify. Ayun. So, kumbaga, di alam ng tao na sobrang fraction lang yung kinikita natin bilang artist, bilang musikero. Parang sa ilang libo-libong stream, barya lang bibigay sa'yo ng Spotify. Tapos ito, bagong kontrata or bagong terms and conditions pa na sa bagong terms and conditions ng Spotify, parang may-ari na sila, may right sila sa music mo. Sa music mo. Di ba? Di ba? Isipin mo gaano kalaki pera sa music pala, di ba? Ayun nga. So parang, ayun yung corruption part na po siya, intellectual property right mo yan eh. So kumbaga, ang dami di pa naman sobrang dami, pero at least sa States, ang dami nagbo-boycott na sa Spotify. Ayun, so kumbaga, if you're following music news, maski si someone as big as Taylor Swift, inano rin yan eh. Nagmukha rin siyang statement regarding sa Spotify. So, ayun. So, pero marami ding sa artist na since maliliit na artist, ganun, Spotify yung biggest platform sa music streaming eh. So, no choice sila kahit wala silang kitain. Ayun. So, kakagat sila dun para lang ma-push yung music nila. So, sa bagay kasi pag bago kang manunulat, mas habol mo, sumikat ka. Hindi mo pa naman alam yung pera pag bago ka. Ang mahalaga lang sa'yo, mapakinggan kanta mo. Naman. Tapos, pero pag may alam ka na, puta doon mo marirealize ang bobo mo pala dati. Tapos lalo yung paperma ka sa isang label, di ba? Paperma ka sa isang label na 5 years contract. Hawak ka namin. Tapos walang matibay na plano. Yearly, ito gagawin mo. Tapos, diba? Paperma ka lang. Pirma ka lang. Yun, tapos, tawag dito, yung wala ka pang creative control. When you say creative control, yung utos, gumawa ka ng kanta tungkol sa ganyan. Kahit tungkol sa papaya. Tungkol sa... Di ba? Yun. Ang dami nung nagkikwento nun. Ang dami ko nung nakausap na artist na galing label. Ganun. Hindi na para magpangalan. Kasi iba, mga sikat talaga. Nakakasanimuha ako sa mga gigs, ganyan. Ayun, ganun. Tapos, alam mo yun, so gusto nilang lagi kumawala sa label nila dahil pumirma sila, bata ba? Nga, to your point na hindi pa nila alam. So, gusto sumikat. Tsaka, kakaiba yun yung pangyari. Nandito ka sa Blank Music. Di ba? Bro, tangina, magpipicture agad yan sa logo. Nga, yung pipirma pa sa ganun. Salamat po, nandito na ako sa inyo, ganyan. Tapos magugulat ka, after 5 years, sila pala ang may karapatan sa kanta mo. Yun. So, on paper, wala kang karapatan sa kanta mo. Kaya, for the longest time, yung, let's say, Francis M. Kaya, nung namatay si Francis M., naglalabas yung label niya ng mga CD. Yun, para kasi sila may-ari ng kanta, yung pamilyang Magalona, wala namang kinalaman dun. Na pinablish uli yung mga gawa yung namatay naalala ko yun eh. Yung namatay si Gigo, parang nag-press uli ng mga CD, ng mga dati niyang album. Kita yun. Siyempre, kakamatay. Alam mo na, pag namatay isang tao, biglang... Pag-alala eh. Pag-alala, yun, memorabilia, yun, bilang ng mga CD. Kasi yung label may... Ano pa yung label ni Kigo dati? Universal ata, yun. So, pinablish yun. Sample lang yun. Marami nang gano'n sa buong mundo eh. Ngayon, so, kaya ako, maaga ako na-educate sa ganyan. Kaya bumbuhay ako, independent ako, men. Yun, di ako naghangad mag-label talaga. Na, yun, kasi parang high school pa lang, inaral ko na, alam ko na paano tumakbo yung major record label. Kaya, especially, sa panahon ngayon, men, di ko gets ngayon na bakit hangarin mo pa mag-sign sa record label lahat ng resources na sa disposal na natin. Kasi kung gagawin mo yun nung 90s, okay, maintindihan ko pa eh. Given pa. Kasi wala kang, paano ipupush yung music mo sa tao? Para ma-push mo yung music sa tao, TV, radyo. May market ka dapat pupuntahan. Yun.
Yun lang yung para ma-push mo ngayon may internet, boy. Oo. Yun, pwede mong i-publish sarili mo. Ang dami naman ganun sumikat ng walang label na dahil lang nag-viral o ano pa man. Yun. Tapos dati, papagawa ka ng libo-libong CD para ma-distribute music mo. Hey man, Spotify, YouTube, yun na yung distribution mo. Kaya, di ko gets may mga may nagsasign sa record label na tingin nila accomplishment. Hindi na siya accomplishment nowadays, man. Kasi lahat ng nagagawa ng record label, kaya mo. Kaya. Yun. Ako patunay dun. Lahat ng kaya. Yun, ako nagpo-produce nga ng kanta ko, ng music, yun, may music video kong lalabas. Ako nag-direct. Ayun, nowadays. Dati, kailangan ko pa ng studio talaga kasi di naman usog ganito. Di naman usog mga ganyan na... Pahirapan. Pahirapan na big studio talaga. Yung wala namang ganyang gamit dati. Record play. Sasabayan mo yung tape, ma-record mo lang, di ba? Yun. Yung beginnings. Ay, ganun. Naabot ako rin yun, man. So, parang, yun. Kaya di ko siya gets ngayon uy, pipirma ako sa kung anong mga record label na accomplishment. Hindi, kaya kong gawin lahat yan, man. Yung lahat ng hinahangat ninyo, nagawa ko independently. Yun, gusto mong tumagos sa mainstream or kung anong shit, man. Gusto mong mag-commercial, nagawa ko yun. Gusto tumagos sa movie, nagawa ko yun. Yes. Alam mo yun, lahat ng nagawa, kumbaga, napapatunayan ko lang na ako yung buhay na patunay na kaya kong gawin yan Tama naman. Kasi ayun nga, nagagawa ko lahat ng gusto yung gawin Ayun, paano ka nakapasok ng Flip Top? Ayun. So, tawag dito. Ayun, so before ng Flip Top, matagal na kami magkakilala ni Arik, yung mga elementary. Di ko naman siya kilala nung elementary kami, pero same school kami. So nakikita ko na yung pagmumukha niya. Bata pa lang kami. Yun. So parang nung fast forward, nung college 2004, na first time namin mag-perform ng Heavenly Host, grupo namin nila Dicta, ganyan, yan, sa event ng Ampon. Tapos second event nila, nirecruit na nila kami, parang okay, pasok kami. Yung Ampon, Absolute Messages Personified Over Noise, record label siya, collective. Doon ko nakilala, artist doon si Batas, si Nothing Else, si Plasma, si Camel to, kung naalala mo yun si Camel to. Ayun, so na-recruit kami ng November 2004, which is, 21 years ago, di ba? Kasi November ngayon, di ba? So, yun. So, ayun, yung November noon, yun, napasok kami. Tapos, mga few months after, na-recruit si Arik. Yun, doon kami nagkakilala ni Arik. Kaya, hanggang ngayon, kami pa rin, kung pansin nyo. Di ba? Kami nagkakasama, 20 plus years na kami magkakasama. Ayun, so, nag-iiba lang yung pangalan, uprising na ngayon, pero kayo pa rin. Yun, kumbaga 20 plus years. So, ayun, so 2004 yun. Tapos, along the way, papuntang Flip Top. Yung si Arik talaga, yun, isa sa bata pa lang kami. Sobrang solidong lyricist talaga ni Arik, man. Kahit nung time na yun, kung college ako nun, high school pa rin siya nun time na yun. Pero yung sulat niya, putang ina, man, ang galing magsulat. Nagsusulat na rin si Arik. Kaya siya napasok sa record label kasi may kanta siya na isa pa lang yung kanta niya, pero grabe naman ito magsulat. Tungkol saan? Tungkol saan yung kanta niya? Ano ba yun? Nakalimutan ko yung title Parang may stomach sa pangalan. Stomach, something sickness ganyan tungkol sa music scene. Observation niya sa music scene. Yun. Talaga? Ayun, English ba yan? Tagalog? English, man. Yun, English. Kasi ayun din, yun, hindi karaniwan na, hindi siya common knowledge. Nag-start din ako na English MC. Ilang taon bago ako nag-Tagalog, man. Nagsimula ako sa English talaga. So, foreign talaga ang influensya. Oo, yun. Kasi yun nga, simula yung bata ko, yun nga, Botags nga sabi ko, di ba? Tapos kung ano na foreign, bago ako na-expose sa local na hip-hop scene. Now, going back, ayun, si Arik, 2004 to 2010, paano nagsimula yung Flip Top, nagpapabata na rin
sila Arik, man. Yun, hindi lang alam ng karamihan ngayon dahil wala pang YouTube nun. Yun, pag nagpababattle, walang footage. Ayun, di ba? Walang footage nun. Yung kung may nakikita yung kumakalat na or yung natatagpuan na Looney versus Datu na audio, event nila Arik yun, man. Yung audio lang na kumalat dati pero wala siyang video. Oo. Yun. Yung pangalan ng event is Versus. Yun yung pangalan ng event. Hindi siya flip-top. Hindi siya flip-top. Pero versus, series of events. Let's say, prototype na yun ng flip-top eh. Pero sino nag-organize? Yun. Si Arik, tas may ilan nila pa nakalimutan ko na. Pero naalala ko si Arik. Pero hindi, mga ampon din, mostly. Yun. So, kumbaga, wala pang flip-top. Nasa battle circuit na rin si Arik na organizer at bumabattle din at the same time. Yun. Tapos, nung nagka-flip-top na ng 2010, ayun, intention talaga, liga na talaga. Liga, long term, hindi ito isang event lang, hindi. Yung alam na ni Arik na inisip na ni Arik, paano patakbuhin to for the next 10 years. Ganun yung balak sa flip-top. So, nung kukuha na siya ng mga battlers, syempre, kami yung circle niya. Ayun. So, kami yung circle niya. Di lang dahil sa circle niya, sino rin ako bilang artist. Yun, yung time na yun na mid-2000s, may Campo Terrorismo na, kami nila Batas, na doon kami, in time na yun, addicted ako mag-punchline yun yung mag-wordplay, yun. So, kaya pagpasok ng flip-top, komportable na ako sa ganung style dahil yun yung ginagawa namin nila Batas before pa yun mga double atandra kung ano pa man. So, going to flip-top, yung Grain Assault 1, pinaka-first event, yun, isa ako doon sa mga artists yun. Sino ba yung kasali doon sa Grain Assault 1? Si Nating El, si Abra, sino ba? Protege, si Fuego, di namin kakilala, di namin circle yun. Parang first time namin siya nakasalimuha ever. Yun, so, tas yung iba doon, ayun din, mga nakasama namin sa event mostly. Yung pinaka-outsider na lang talaga doon, si Fuego Yun, tas si Abra, LDP, nakakasabay ko na sa ibang mga events yun. Yun, so, sino pa ba? So, yun yung history. Yun, para sagutin yung tanong paano nagsimula. Yun. May dahil sa magsama na kami matagal na, pangalawa, ano rin yung style ko bilang artist before. So, nung nagsimula yung unang event, andun ka na talaga? Andun na talaga ako. Ayun yun yung, masyado na matagal, pero issue yung nawala yung footage ng ilang battle ayun nga. Nawala yung footage ko, tsaka ni Jedley, may nagnakaw ng memory card. Okay. Si Abra din Sino ba kalaban ni Abra? Si Nating El Satan. Hindi. Nakalimutan ko. Basta ako sino man, men. Yun. Basta may nagnakaw ng memory card kay Kuya Kibs, men. So, yun. So, alam ko may footage ako, pero camera phone na nakakalat sa online somewhere. Ayun. Flip-top na ang nilagay na pangalan doon. Flip-top na talaga. Yung kumbaga, liga na talaga. Hindi siya one-time event na maraming tao na rin yun. Mga 300 plus ata yun. Malaki na yun at that time. Siyempre ngayon, sanay na tayo sa libo. Nakasuwa siya libo. Pero bilang battle event nun, malaki na yung 300 na yun. Ayun, sa pagkakaalala ko. Sino ba unang kalaban mo nun? Jedley ng People's Future. Ayun, so People's Future ay mga kasabay mga early 2000s. Kumbaga mga kabatch ko sa eksena. Yun, so bukod sa Ampon, yun nga sila Arik, yun sa labas ng Ampon, yan, People's Future, LDP nga, yung grupo nila Abra, nakakasabay namin yan. Sino ba? Siyempre si Looney, Stick Vegas, yung early 2000s na artist. Yan. Nasayang yung video na yun, pero ang sumunod na event, ayun yung nailabas ng mga video na battle. Yun yung streak ko na putang ng mga lalang choco. Yun din yung siguro yung sa akin, adjustment. Kasi alam ko, kaya ko lyrically, pero di ako battler per se. Sa kanta. Yun. So kami, so parang learning curve din siya sa akin throughout that first year, yung laban kay Plasma, kay Verb, mga ganyan. Kung pa, inaaral ko pa paano mag-perform ng battle. Alam ko mag-perform ng kanta. Hindi ko pa alam paano mag-perform ng battle. Kasi, mind you, 2010 yun. Wala na magtuturo sa amin. Kasi kayo nagsimula. Kanino namin ipapattern? Wala. Kami lang yun, men. Tulad ng mga, let's say, mga
bagong usbong rapper, may decade plus kayo ng footage, paano aralin yun? Isipin nyo kami, wala. Yung simula ko, paano to? Paano yung stage presence, yung mga ganun. Wala kami. Tsaka ang battle dati, freestyle may beat. Yun din. Yun yung era before. Yung transition na, ayun din, may beat. So, kung may knowledge ako ng battle, hindi pa yung a cappella format. Yun pa. So, alam mo yun. So, kumbaga, puro learning curve din siya nung time na yun. At least sa akin, yun siya. Tsaka parang, kasi, pag nung nagsisimula yung flip top, ang awkward kasi, kung rapper ka, pag nalaban kayo walang beat, parang sa akin, sa dating sa akin dati, walang beat? Anong klase yan? Diba? Ito sa inyo, wala kayong sinusundan. Kayo yung nagpapasimula nung paano gagawin yun. Yun. Kumbaga, yun nga wala kaming ipagpa-patternan. Hindi namin alam yung format, paano ba gawin to, paano ba, maski yung ilan lines pa sa isang minuto, kasi isang minuto yung time na yun. So, diba? Tapos, yun nga, learning curve. So, eventually, kaya pala 16 bars sa isang minuto nung time na yun. Ngayon, 2 minutes, 3 minutes, diba? Yun. So, tapos may OT pa nun, tapos, yun din, yung paano na natin nagagawa ngayon, paano mag-handle ng crowd na parte siya ng, wala nang, dati, rap ka lang, man. Hindi mo iniisip, rap ka lang. Yun. So, for the most part, yun, learning curve talaga nung time na yun, para sa lahat. Tsaka dati, ang mas nakilala jokes Tapos kayo, nakapokus kayo sa baka punchline, di ba? Yun. Tapos, kasi syempre, bago siya sa Pilipino. Bago siya sa Pilipino. Yung rap battle, matagal naman talaga yun. Kaya sabi ko nga kanina, nagpapabattle na sila Arik Kumbaga, wala naman nag-expect na puputok yun ng ganun. Kasi parang ginagawa na siya before. It just so happens na a cappella. Yung difference maker ng YouTube Nagka-YouTube. Yun. So, kumbaga, biglang accessible siya sa buong Pilipinas all of a sudden. Yun. So, yun siya. Tapos, tawag dito, di na sa jokes. Pinikon, bukod sa jokes, ang unang pumutok na Looney, yung Baragan talaga, Batas Delo, hindi ko naalala yun. Yung first viral moment talaga na lahat ng buong Pilipinas galit kay Batas, man. So, naalala mo yun. Kaya yun Kung ang style nyo ay ganun, technical, syempre pumasok kayo sa flip top na parang kung tutuusin, kami nauna dito Diba? Parang ayun yung ego. Pero mas pumatok yung mga ganun kababaw na jokes dati. Anong naging dating sa inyo nun? Yun. Saka wala naman akong pakialam. Hindi naman ako maigo na tao Yung sa akin naman palagi sa art side na may respeto lang sa art. Yun. So, kaya yung naging somehow issue yung battle ko kay Scientifico, yung third round ko doon na kino-call out ko yung ganun. Na wala namang problema sa jokes, man. Pero gawin nyo naman creatively. Ayun ba yung mismong sinabi mo doon? Hindi naman. Pero yun yung mensahe. Okay. Na iba kasi parang wala lang Parang walang creativity na, alam mo yun, asar elementary, alam mo yun. Gawin mo. Basta antigen na lang, gano'n. Yung mga ganun. Ayun, so, kaya nagkaroon tuloy ng impression na basta bars lang, jokes. Ganun naging tingin sa akin. Hindi nyo yung sinusulong ko. Parang gawin nyo naman ng tama, man. Yan. Na eventually naman, throughout the years, naging gano'n naman. Nag-i-improve. Nag-improve. And siguro, kumbaga protective lang. Sabi ko kanina, mahal ko ng ginagawa ko. So, minsan, pag mahal mo isang tao, di ba, protective ka. Ganun lang naman sa akin, alagaan natin to, man. Pucha, huwag niyang babuhin. Ganun lang naman sa akin, throughout the years, Pero lagi na may misinterpret na gatekeeper ka, kung ano namang, hindi yun yung point, man. Kasi para sa ating lahat to, Para sa ating lahat to. Kasi pag, alam mo yun, let's say hindi na uso hip-hop, man. Kaganito natin. Wala tayong kikitain lahat. Yun na yun, Yun na naman yun. Kumbaga,
gets ko, yung nga, sabi ko, may business side din naman. Alagaan natin, men. Huwag natin baboy. Yun yung sinusunod ko dati. Pero, yun nga, going back sa original na tanong mo, wala namang issue sa akin kung may, sige lang, men. Yun, hindi naman, isa ako sa nagsimula. Well, literal, dahil first event, grain of salt ko nandun. Literal. Di ba? So, pero, alam mo yun, komunidad na-achieve naman natin eventually. Kasi, sabi ko nga, komunidad tayo, may sarili tayong ekonomiya kung tutuusin. May sarili tayong ecosystem. Yeah, pero ganun naman talaga siguro sa lahat ng bagay, laging may salungat. Parang naging na nga yung jokes at bursts, parang naging siya sa mga unang ng flip top, parang laging nagkalaban, parang talaga may division para siyang ngayon, kakamping ka na. Joke lang. Di ba? Pero kahit joke, di ba? Yun di ba? Perfect analogy yun na may division pero yun nga, dahil tumanda na rin ako sa ganito tayo, looking back na lahat nag-a-adjust lang naman Totoo looking naman. back Totoo. Lahat inaaral, lahat. Nung time na yun, bago sa lahat So, hindi pa natin alam lahat paano gawin doon ng tama Kasi, maski ako, yun. So, kumbaga, eventually, nung tumagal, mas naiintindihan ko yung ginagawa niya. Mas naiintindihan ko yung ginagawa ni Sheeran. Mas naiintindihan ko yung ginagawa ni Sinyo. Yun. So, kumbaga, naiintindihan ko yung science sa likod ng comedy eventually. Yun. So, ganun din yung sa kabilang side. Ito yung bars. Ito yung multi. Alam mo yun? So, nasa ganung punto tayo na astig lang paano siya namunga ng ganito. Yun. Tsaka mas na-appreciate na nga rin ngayon yung technical. Yung dati wala namang multis, hindi naman pinag-uusapan yung multis. Yung metaphor na yun. Wala, di ba? Dati puro one-liner lang, sabihin ka lang mama mo ganito, papa mo ganyan. Tapos ka dun. Pero ngayon, nakaganda, nag-evolve talaga. Nag-evolve. Dahil na rin siguro sa mga discussion na gano'n. Yun nga malaking bagay din. Yun nga, kasi dati, bago sa lahat. Lahat ninaaral, tas, ayun, nakakatulong din yung mga ganito. Mga podcast, yung BID ni Looney, di ba? Mas na-educate tao, kaya pala ganyan. Ganito pala yan. Ganito pala yung multi. Ganyan pala yung internal. Ganyan. Alam mo yun? So, at least na, kahit hindi sa battle mismo, yung ibang platforms, nagkakaroon ng edukasyon sa paano natin ginagawa yung ginagawa natin. Pero, totoo bang ikaw ang pinaka-demonyo mag-rap? Tangina lason yun Tanginang battle yun Hindi ko maalala men. Paano ba nangyari nun? Sino ba kalaban niya nun? Si Verb, man. Verb? Ayun nga yung yung mga first year yun First year ng 2010 yun, September. Kung nagsimula ang Grain of Salt, February, di ba? September yun So, mga ilang buwan pa lang tumatakbo yung flip top. Tapos, yun yung sinasabi ko na, di ko pa alam paano gawin, men. So, tangina, no? Kasi, alam ko yun, memorize ko talaga yun, men. Tapos, tangina, yung... Na-spit mo ba yun? Hindi ko na-spit yung... Tanda mo pa kayo, baka pwede mo namang i-share sa amin yung kasunod na. Ikaw ang pinaka-demonyong mag-rap. Baka may 2015 years ago na, malay ko na, men. So, pero yun. Pero sa pagkaalala ko, distractions. Yun yung mga learning points din. Paano ka makakapag-adjust or level of... bitang battler, alam mo yun. Paano pag may nangyari sa crowd na ganito? Paano, alam mo yun? Yun yung nangyari nun, man. So, parang ang daming distractions. Paano ka makaka-zone in, na yung nagfe-fade lang lahat, yung kalaban mo lang makita. Alam mo yun, di ba? Tsaka lalo pag bago sa'yo. Yun nga. Yun nga. So, yun yung time na yun na, pucha. Kasi, todo memorize ko yun, man. Yun nangyari nung live. Ang dahing gulo, dahil yung mga unnecessary na hindi kailangan na reaction. Yun. So, parang, pucha na, napupul yung yung attention ko. Yun yung nangyari nung moment na yun. Pucha, tas wala, hindi ko na maibalik. Pero yun na yung learning curve, paano mo ibablanko lahat, doon ka lang. So, anong naging distraction talaga nun, yung paligid na? Paligid? Kasi di ba, pag nagpa-practice ka, wala naman to naman. Parang, yung init ng ilaw, maski yung init ng ilaw, hindi mo alam yun. Ibang pakiramdam, may makita kang sapatos na, yun.
imagine mo, nung time na yun, wala naman nakakaalam paano i-handle yun. Ako, di ko naman alam paano i-handle yun. So, kumbaga, trial by fire. You learn by doing eh. Di ba? Trial and error. Okay, hindi gumana. Next. Yun naman yung siguro yung siguro, hanga rin ako sarili kung sa kapal na mukha. Kasi diba, try pa rin ako ng try, man. Di ako tumigil, man. Nagki-classic tuloy yun. Ikaw yung pinaka-demonyo mag-rap. Tapos, putang ina, halos hindi mo, wala ka nang nasabi nun eh. Wala talaga, man. Hindi ko na natapos yung round. Kasi yun nga. Tapos eventually, ayun nga, alam na, pag may mga ganun, naalala ko merong kay Tipsy na sa round 1 ko, ikaw yun eh, humirit ko, may sinigaw ko na something na patingin ako. Pero nakabalik ako, tangin mo. Naalala ko yun, sumigaw ako ng APOC Nation. Yun. Go APOC Nation! Pero yun yung produkto. Yun yung sinasabi ko na eventually, years after, okay, alam ko na paano i-handle. Paano ko maka-zero, makabablanko lahat. Naalala mo. Naalala ko yun, sumigaw ako sa gilid. Kasi, tangina, tol, apakalakas kasi nung ginawa mo nun, lalo yung lengthwise, yung glow, imaginary. Round 1 of the year yun eh. Di ko rin alam paano. Di ko alam, man. Yung round na yun, di ko na-expect na gano'n maging reaction, man. Kahit yung sumunod na round, ang lakas pa rin lahat. Sobra. Na parang, tangina yung kumbaga, kung si Tipsy D, nagawa niyang sermonan si M-Site sa laban nila, nagawa mo yun. Nagawa mo naman kay Tipsy D yun dati. Kaya parang, napapost pa ako sa Facebook nun. Iba yung APOC Nation. Yun yung naalala ko yung round. Kasi makita sa camera, tumingin ko lang gano'n. Di kita nakita, pero hinahanap kita. Sino ba yun? Tapos balik ako sa round ko. Sinigaw ako. Go APOC. Kasi ang lakas eh. Paano na ako eh. Parang nadadala na ako sa APOC Nation. Gumagawa ng fan group kay APOC. Oo nga eh. Sa'yo ko na una narinig yung APOC Nation. Tapos Tipsy Didatics. Pero after doon, di ba, nung parang sa mga sumunod na battle mo, madalas nagchuchow ka rin eh. Ano nangyayari? Ayun, iba-iba. Yun din. So, may natutunan, may nangyayaring bago naman. So, yung tumatanda, ayun na yung mga under preparation na talaga. Siyempre, yung time na yun, wala pang masyadong responsibilidad. Tapos, eventually, trabaho. Kailangan kumayod. Kailangan gawin to. Tapos, ayun na yung mga time constraint na, paano babalansa yun, yung mga maraming shit na. Kumbaga, kung learning curve, yung akala kong learning curve na yung dati, meron pa rin. Lalo pag MC ka, tapos bata ka nagsimula, paano pa nagkapamilya ka? Paano pa na ganito nangyari? Paano pag namatayan ka? Paano pag, ikaw na hospital ka? Diba? Yun. So, paano gagawin mo sa mga ganong moments na vulnerable ka? Yun, lalo na ako na di ko naman kinakaya or kumbaga publicly sinabi ko naman, diagnosed ako ng depression. Yun, isa pa yun. Yun, isa pa yung cause na hindi ako diagnosed ng depression for the longest time. Na looking back, yung mga battle na ito, putang ina, depressed ako na ito. Yun. Na may sakit pala ako. Yun. May sakit pala ako na depression. Tapos, na-diagnose lang naman ako ng depression itong pandemya na na nagpa-psychiatrist ako. Naalala ko yun. 2 weeks before ng lockdown. Yun. So, nung pandemya, yung inaayos ko, yung naaral ko yung kondisyon ko, kumbaga, papatherapy ako buwan-buwan, ganun. So yun, so looking back, nung 2019, battle namin nila Lanzetta, yun naalala ko yung kay Lanzetta, puta, depressed talaga ako nun, pero lumaban pa rin ako, wala. Ano yung kay Lanzetta, same week nagsusulat pa rin ako, same week, man. So mga 3-4 days to go na lang. So naging late prep nga siya? Oo, okay. Yun, dahil sa, kumbaga, pinakaugat, depressed ako, walang lumalabas talaga, man. Dahil yung pakiramdam ko nun, basta marami nangyari sa personal na buhay ko nun parang, pero ako, gago rin naman, umuo pa rin ako sa battle. Yun nga. Umuo pa rin ako sa battle. So, kumbaga,
alam ko yung responsibilidad. Umuo ko dyan, lalapag ako sa stage. Preparado, hindi. Yun. So, kumbaga, pero even before that, may nakikita ko na, depression. Yung naaral ko na, yun, ano yung signs and ano yung symptoms ng depression na identify ko na. Ayun, so parang, yun. So, going back sa tanong mo, yun. Na nadadapa pa rin ako eventually dahil may mga bagong nangyayari na sa buhay ko na unexpected tulad nun. Yung prime example yung sa sakit ko nga. Yun. Nagkaroon ka ng depression. Kaya sa ibang battle mo, nagchuchoke ka. Yun. Di naman sa yun mismo. Dahil doon, naapektuhan. Yun, naapektuhan. Naapektuhan may mga, may namatay sa pamilya. Mga ganong shit na pero, ngayon, I'm glad to say naman na mas okay ako. Sobrang layo na dati. Yung hirap sa depression di mo alam kung sakit siya o normal na lungkot lang. Yun. Yun. Paano mo siya? May wala yung diferensya niya. Yun yung... So, all those times, kala ko normal na lungkot lang. Hindi, may sakit na pala ako, hindi ko alam. Talaga ba? Yun. May sakit na pala ako sa mental health ko. Hindi ko alam. So, kumbaga, yung nagpa-check na talaga ako. Ayun, doon na naman, putang na. Ayun, psychiatrist na nagsabi. Ayun, kwento ko ng mga nangyari sa akin. Ayun, okay, diagnosis, depression, yun. May gamot na binigay o... Yung una, therapy. Eventually, hindi. Ayun, hanggang ngayon, nag-antidepressants ako, gamot, araw-araw. Ayun, okay. Ayun, ngayon, hanggang ngayon nag-antidepressants ako. Malaking tulong magpa-normalize ng emosyon. Yun yung nagagawa ng kaya nga antidepressant. Ayun, tapos, therapy, may kaus ko yung psychiatrist. Ano yung nangyari sa akin, pag naramdaman ko yung depression, alam ko yung triggers, alam ko kung anong normal na lungkot nasa depressive state ka. Kung nasa depressive state ako, yun yung tulong ng therapy, ano yung gagawin mo? Pag nasa ganung kondisyon ka, nasa ganung moment ka, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa paligid mo? Anong gagawin mo? Paano ka magre-responde emotionally o kung ano pa man. So, ayun. Yun yung mga pinagdadaan ako nun kaya nagka-leche-leche rin yung mga ibang battle sa totoo. Hindi naman sa, yun, first time ko na pinag-usapan to kasi at the same time, ayoko siyang gawin dahilan. Ayoko na, yung dadahilan sa ipo ko. Yun, kaya first time ko na to sinasabi na yun talaga, yun yung totoo nadamay talaga yung battle shit ko dahil dun lalo na yung time na hindi ko pa alam na depression na pala yun. So, ayun, kaya eventually, yung quarantine battles, yun, mas okay yung sa amin ni Poise, yung sa amin, yung nag-outing tayo, kami ni Zenlo, ayun, mas okay yung performance ko kasi mas na-handle ko na ng mas matiwasay. Kasi for sure, hindi lang ikaw nakaranas nun. Oo nga, yung iba nga, baka feeling ko hindi nga diagnosed Parang ako na, alam mo normal na, feeling ko marami sa atin ganun Marami. Ano bang mga parang naging napagdaanan mo nun, tas hindi mo alam na ganun, na may depression ka na pala? Alam mo yun,
yung sinabi ko sa psychiatrist, yung pinaka-eksaktong feeling, patay yung pakiramdam. Yung di malamig, alam mo yun, patay eh. Yun yung nararamdaman ko sa loob nun na tapos galit at malungkot ako buong araw. Pag gising ko hanggang matulog ako ganun. Galit at malungkot ako buong araw, men. Yun yung mga naalala ko nung kasagsagan nun ha. Ngayon mas kontrolado na. Sobrang layo na ng diferensya. Pero yung hindi wala pa akong treatment, hindi pa ako diagnosed, walang gamot. Yun aral. Tapos lagi akong, dahil dun, hindi ako nakakatulog araw-araw for so many months yun. Mga 2-3 oras lang araw-araw. Na kahit pilitin kong matulog ng alas 10, makakatulog pa rin ng alas 4, mga ganun. So, matagal, ganun, min. So, kala ko normal lang yun. Tumatanda ba? Ganito talaga yung tulog. Hindi siya normal pala. Pwede palang matulog ng maayos. Yun, hindi na yung mas umukay ako. Pucha, pwede palang matulog ng maayos ka. Kala ko dahil tumatanda lang ako, ganito na yung tulog. Hindi. Baka sign of aging, parang ganun. Yun nga, yung impression ko nun. Tapos yung pakiramdam nun, wala akong gana sa maraming bagay. Hindi ako mapagtrabaho. Pag gumagawa ng music, pangit lagi. Hindi ako masaya sa ginagawa ko. Yun, doon papasok sa battle. Okay. Puta, pangit. Walang gigil, wala, men. Yun, yung ano ba yung mga, inaalala ko kasi kay Lancete. Pero may battle pa yun before na, alam ko na, depressed na rin ako nun. Ayun, so, inaalala ko kay Lanceta kasi few months, ilang buwan na lang, na pandemya na yun. Kaya yung huling naalala ko talaga. Yun, so, yun yung pakiramdam nun, patay ako sa loob. Yun, yung pinakamadaling explanation, yung time na yun. Kala ko, yun yung sinasabi ko, kala ko normal na lungkot. Yun na pala yung depression. So, pagka yung ibang tao, pag nakakaramdam ng ganon, pagpa-check up na. Pa-check up na or hindi mahirap nun na time na yun na hirap ikwento, men. Hirap ikwento sa iba. Bilang lalaki rin, men. Tsaka yung karakter mo eh. Yun din. Bilang lalaki, tsaka bilang rapper. Rapper ka, dapat astig ka. Tsaka inilalait ka nga dyan, tapos hindi ka tumatanggap ng emosyon. Diba? Yun nga. Yun. So, yun yung misconception eh. Di naman siya, sakit siya, men. Yun. Wala siyang pinagkaiba sa, di mo lang siya kasi nakikita. Yun, so, pero may science dun, may science siya sa likod nung depression na, ayun nga, inaaral ko eh. Yun, so, hindi lang sa therapy, parang, dahil ko binabasa talaga, para maintindihan parang anong nangyayari sa akin. So, mas naintindihan ko. Kaya, ayun, yun. So, yun, hirap. Kwento ba, ang tagal mo bago na kwento kala Hari, kala Batas, ganyan. Tagal. Yun, so kasi yun nga, bilang lalaki parang makakaramdam ka ng shame eh, na iniisip mo, yun, yung anxiety na, pucha, ano yung isipan ng iba, nakakahiya, ganun, lalamunin ka ng ganun, men. Okay. Ayun, so tagal ko rin bago na ilabas eh, na puta, na buong lakas, bago mangyari, buong lakas loob. Talaga para mangyari yun. Tapos, yun nasabi ko na sa mga tropa, ayun nga, sa circle namin, parang, yun, okay lang pala. Yun eh. Okay lang pala, men. Okay lang pala pag-usapan. Tangina, no? Okay lang pala mag-share. Okay lang pala. Hindi pala ako magmumukhang baduy. Hindi pala baduy. Hindi pala ako nila uhusgahan. Tsaka, gamot din pala yun. Yun. Yung i-share mo yun. Yun. So, parang may therapeutic effect siya na nailabas mo eh. Yun, nailabas mo. Naalala ko yung sa UFC fighter, yung parang white siya na inaalay ko to sa kaibigan ko. Alam ko yun. Yun ba yun? Naalala ko, kayo dyan, mga lalaki, kung may pinagdadaanan kayo. Parang talk to someone. Magkaipag-usap kayo kasi yung kaibigan ko nagpakamatay. Yun. Diba? Kasi pag kinikimkim mo, wala eh. Alone with your own thoughts ka lang eh. Yun. So, kaya nung nailabas ko siya sa isang tao, ay po siya. Pinito ko sa magulang ko, sa ano mo yun. Maski nanay ko, di alam eh. Mahirap mga kimkimin, no? Ganun.
So yun yung paano ko na-combat. Hindi naman sa nag-diet ako, yun talaga yung aim ko eh. Kasi yun nga, sabi ko, kailan ako pumayat, pandemya, di ba? Yun yung diagnose na ako, yung inaaral ko na paano gawin to, na paano ko may babalik yung healthy na mental state ko. So yun, kaya ako ginawa yun, na nag-healthy lifestyle or workout, training, paano gawin lahat. Yun, so pag nakakatapos ako ng session, training, ginagawa ko yung 5 days a week. So every day or 5 days a week, nag-introduce ako ng happy ng endorphins sa utak ko. So nalalabanan ko yung sakit. Sino nagturo sa'yo na dapat mong gawin yan? Yun, sa therapy. Combination yun therapy tsaka self-study rin talaga. So, may ligaw magbasa-basa ng kung ano eh. Yun. So, isa yun. So, kung ano man version nun para sa'yo, yun, pwede mong gawin. Yun, jogging man or... Hindi, as simple as pag lumabas kayo ng mga anak mo. Yun, kung ano yung feeling na yun, na happy hormones, ma-introduce mo yun sa sarili mo, araw-araw, as much as possible. Tsaka iba din yung pakiramdam talaga. No? Kasi ako, natigil lang eh. Yung mag-walking ka, umagang Oo nga, nakikita ko dati, nagko-content ka ng ganun. Oo, lalakad ka lang ng 1 oras, 1.5. Ibang pakiramdam yun, yung parang nagiging kakampi mo yung nature. Tapos hihinga ka sa Sarap nun. Yung nakakatulong din siya. Minsan nga, parang di ba, pag di ka makatulog, walking ka. Gusto mong pagka malalim inisip mo, maglakad ka. Ayun din, malaking bagay din talaga yan, yung physical, para makatulong sa mental health. So, ayan din ba yung reason kaya hindi ka muna bumatil ngayon? Hindi sa ngayon, siguro, may parte din yun na, sabi ko nga kanina, di ba, parang yung joy ko na sa music, nawala. Kasi parang sa eksena kasi, sa totoo lang, yung last year yung eksena last year, yung era ng PSP, na-turn off ako sa eksena namin. Okay. Na-turn off ako sa battle scene na putang namin. Alam naman yun, ayun, at least sa circle natin, di ba? Sa atin. Alam naman natin na putang na tol. Alam nyo na, anong pakay ni Phoebus, men? Puta. Ba't yung i-empower? Ba't nyo i-encourage yan? Di ba? May gets ko na may iba na... Sa pera. Ayun nga, pa-participate pamilya. Gets ko naman yun. May iba naman na, alam mo yun, may kaya naman kayo eh. Putang na itong mga to. May iba naman kayong racket eh. So, sobrang na-turn off lang ako na, tanga na gagawin nyo kay Arik yan. Yun. Siyempre, dahil, may history kami na Arik, man. Parang under attack yung flip top na, nangyari nung many times in the past naman. Maraming attack sa flip top as a whole. Pero sobrang na-turn off lang ako sa eksena entirely. Tapos, doon nagsimula na hindi na ako pupunta. Makakasinubuha ko yan. Ayoko na magpangalan makakasinubuha ko yan na, alam mo yun na, hindi, straight up, man. Dahil tumalikod kay Arik nun, man. Yun, para sa akin. Yun na yun. Dahil tumalikod kay Arik, parang, ako yung sumama yung loob ko para kay Arik eh. Di ba? Naintindihan ko yung pera, pero alam mo yun, ang daming avenues eh. Kaya nga tayo nasa ganitong posisyon eh. Ikaw, ang daming di lang naman yun pwede pagkakit. Kaya nga tayo nandito eh. Pwede mo dalhin sa iba't ibang angle eh. Pwede itong kumita eh. Yun lang. Yun na. Para talikunan sa Arik. Sumama yung loob ko talaga, men. So parang na-turn off talaga ako sa eksena na kaya hindi ako makasipot. Na tinatry ko sa hindi. Kaya yun din nagkaroon ng turning point na pwede ko makapunta sa battle. Nag-music ako. Ito pala eh. Okay. Ito pala eh. So, yun. So, going back kanina, yun din. So, kumbaga, isang angle na yung na nasa music space ako ngayon. Na, pucha, nandito yung saya ko, men. Nandito yung saya ko kasi sa battle. Ayun, nanonood pa rin yung battle. Na-enjoy ko yung art. Kumbaga, mahal na mahal ko yung art form ng battle. Yung eksena last year talaga, putang ina, ang kalat niya eh. Putang ina, yung mga
Tangina, men. Pati, lalo yung mga nagbalik na tapos para lang siraan si Arik. Ayun, men. Tangina. Ponger. Papakalanan ko yan. Si Ponger na parang, Arik, ganyan. Tapos si Andy G. Mas malaki pera dito. Yung parang, diba? Yung sinasabi yung PSP number 1, may nagsasabi PSP number 1, dito may royalty. As in, alam mong sinasampal sa mukha si Arik. Doon ako na-turn off. Tangina, makipagsalimuha ako dyan. Yun. Na kaya di nyo nakikita sa flip top events na sobrang na-turn off ako sa komunidad natin. Hindi ko sinasabi lahat na yun. So, kumbaga, hindi ako makikipagplastikan sa inyo. Na, alam mo yun, maraming tropa dyan, tayo, ano man. Yun, so, kumbaga, early on pa lang hindi pa nagsisimula yung PSP, man. Ang dahil ng science, dito public knowledge, niyaya ko ni Phoebus niyan. Okay. Tinanggihan ko na alam ni M-Zite, dahil yung di ko pinansin yung message ni Phoebus, nag-reach out si Phoebus kay M-Zite na mag-reach out sa akin. Okay. Nag-usap ko ni M-Zite doon. So, hindi. Tapos naalala yung, ano ba to? 2025, 2024 yun, 2023, December. Yung nagbi-build up na si Arik ng promotion para sa Ahon, December 2023. Di ba yun din time na nagpasabog si Phoebus na yung line-up? M-Site versus Apex. Ayun yata. Yun. So, doon pala yung first sign up, kapal na mukha na ito. Yung mangyayari yung PSP, months after pa. Ba't mo sasagasaan yung promotion ni Arik? Yun, di ba? Wala man lang konsiderasyon na, kailan ba yung start nun? Feb ata? Tama ba? Ayun, December pa lang. Mag-giveaway ka muna sa Ahon, binibuild up yung Ahon, no? So, yun yung unang, turn off agad ako doon. Tapos yung eventually, ayun nga, dahil na narinig na kabalustugan, may sugal sa loob ng PSP, yun nangyari doon sa pastry vapors, na kinancel yung kontrata para kung yun. Para ipalito. Yun, yung mga puta. Tapos, yun yung na-turn off ako. Kasi ang daming sa atin alam na tinotolerate. Doon ako na-turn off, man. So, parang, putang na. Kaya, nawala na akong gana hindi sa battle, doon sa eksena. Bakit sa ano? Okay. Ito yung tanong ng iba. Itatanong ko na rin. Tanong nila to. Bakit sa PSP ka umaangat? Sa ibang liga may sunugan naman. May sunugan, ginagawa naman yung matchup na ganito. Bakit sa PSP lang ang parang nakikita mong negative? Ayun yun. Ito yung sinasabi ko na kanina na so, outsider si Phoebus eh. Yun. So, kumbaga, outsider si Phoebus in a way na, alam natin, pinipirahan niya lang itong lahat eh. Yung pinagkaiba, sino ba sa likod na sa sunugan? Sila Mike, sila Loons. Sino ba sa likod ng Moto? Sino sa likod ng Pulo? Artist din naman eh. Sino makakaintindi nito? Artist eh. Di ba? Wala siya sa same mental space para intindihin to. So, alam mo yun, yung ginawa ng sunugan before, yung at least nung nung quarantine battles, na gets mo eh. Sunugan sa Kumo. Ayun, sunugan sa Kumo. Gets mo eh. Yung gets mo yun. So, kumbaga, ito outsider to. Tas hindi lang dahil sa outsider ka, kasi syempre, kung outsider ka, welcoming naman tayo eh. Pero, dami nating alam eh. dami nating alam sa kabalasugan. Tingnan mo, yung gumawa ng Fire at Will Toll doon. Kumbaga, winawarning ako na lahat na yung tinira ko sa Fire at Will si Phoebus. Na winawarning ako yung lahat. Tinolerate nyo pa rin. So, fast forward, di ba, tama ako, tangina nyo. Ano nangyari doon? Di ba? So, bankrupt. Hindi na sa bankrupt. Dahil niloko kong tao. Di ba? So, nagtatago. Dahil yun sa gym, sa gym side of his business, no? Yun, di tama ako, tangina nyo, di ba? Gets naman yung iba eh. Kasi sabi nga ni Enigma,
hindi ko naman maibibigay sa inyo yung pera na to sa araw na yan. Hindi naman kontra si Enigma eh. Pero ang nakikita ko kasi na parang, ayun nga, same sa nakikita mo. Parang, kung ano yung issue, ilalaban mo agad. Tapos hindi na siya para sa kultura eh. Parang business talaga yung gusto mo gawin eh. Sabagay, sabi nga ng iba, business nga yan eh. Business yung ginagawa niya eh. Kaya lang, nasasagasaan kasi yung iba eh. Sabi, parang ganito, may dream match ang tao. Sixth Street versus Moth. Ay, ayaw gawin ni Enigma eh. Buti nga si Phoebus nagawa. Darating tayo dyan. Yun. May tamang panahon doon. Tangin na. Diba? Yun. Siyempre, MCs tayo, alam natin yun eh. Yung pagdating sa matchmaking tsaka sa timing ni Arik, magtiwala lang kayo, men. Huwag kayong atat, men. Alam ni Arik, 15 years na tumatakbo to eh. Tingin nyo, tatakbo to ng 15 years consistently kahit dumaan yung pandemya. Walang tigil. Kung hindi niya alam ginagawa niya. So, si Arik isa sa pinamatalinong taong kilala ko sa buong buhay ko, men. Yun, magtiwala lang kayo. Tsaka tinanim kasi ng flip-top yun. Ito na yun. Umiingay na yung dalawa. Flip-top, ito na, magtatagpo na yan sa flip-top. PSP pala. Ayun, di ba? So, just imagine nung taon na yun. So, ang daming matchup na sana pang flip-top. Ito, hindi na para sa akin na lang to. Bilang fan. Bilang fan ng ginagawa natin na pang flip-top sana. So, ang daming hindi nangyari sa flip-top. Yun yung sinasabi ko na under attack yung flip-top ng puta naman. Puta naman. Tapos, tinan mo. Yun. So, kasi naisip ko, puta, yung PSP na yun, 2-3 taon, bibigyan ko ng 2-3 taon. Tanga na, much better, 1 taon lang, tinan mo. Kasi tinaningan ko na yun, men. Puta, ganyan magpatakbo yan. Bigyan ko ng 2-3 taon. Puta, tangini 1 taon lang pa. Mas malala ko yung ano. Tsaka ang nakita kong negative doon, tol. Tama ka sa point na may under attack talaga. Kasi, bakit ka maglalabas na may royalty? Dapat. Ito yung video nyo, ha. Ito yung royalty. Bakit kailangan nyo ipakita yan? Dahil hindi ginagawa ng flip-top? Pagiging negative, diba? Under attack na. Ayun na, mga subtle lang. Yung mga indirect lang. Pero alam kong tira sa flip-top eh. Tsaka bakit? And take note hindi ko nakakausap si Arik tungkol dito. Lahat to sa akin lang. Sa personal observation ko, baka isipan nyo, ito pinag-usapan namin sa Uprising. Hindi namin to pinag-usapan ni Arik. Dahil hindi mahilig din si Enigma sa yun din. Hindi siya mahilig. Hindi na mahilig magkwento sa ganyan kahit sa inner circle niya sa Uprising. Siguro kung nakainom na, baka mapilit. Baka madulas eh. No? Pero hindi, yun. Kilala mo yun, hindi mo kwento. Hindi talaga siya. Ayaw niya ng issue. Yun. Hindi yung magsasalita. Yun din. Consistent si Arik doon. Hindi yung magsasalita. Hindi lang publicly. Maski in private. Hindi magsasalita yan, kilala yun. Yun nga di ba? Parang may royalty dito, may kikitain pa dito. Dapat ganun. Hindi ganun. Di ba? At yung ABS-CBN ba, yung mga artista ba dyan sa nilabas na pelikula, after a year, naghabol pa? Oo nga. Yun nga, di ba? So, ganun kasimple. Binayaran na, Katniel, binayaran yung TF nila para sa movie na to. Labas ka na sa susunod na taon doon. Ganun kasimple. Nakita mo ba si Catherine Bernardo at Daniel Padilla na nag-post na, royalty namin to. No, di bayad na sila eh. Yun na yun, one time di ba? So, tsaka anong reason kasi ba? Parang magmumukha talagang inutil ang flip-top sa part na, may royalty pala, buti pa to. Ay nga, yun yung mga cheap shot sa flip-top. No? Kaya sinasabi ko under attack. Kasi, di naman tayo tanga. Alam ko naman yung mga ganong hirit. Alam ko namang gusto yung digdigin lang si Arik eh. Di ba? So, gusto nyo nung sampalin si Arik ng, dito may royalty. Dito mas malaki. Talent fee. Talent fee. As malaki dito. Pero malalaman mo sa totoo, hindi naman pala. Yun nga. Sa isa pa yun. Sa behind the camera, tayong kalokohan dyan. 600M pala to. Di ba? Di ba? Sino may sak maestro ata yun? 600 million. Ay, 600,000. Di ba? So, ayun, sak na. Tino, yun. So, hindi lang sa Phoebus na dahil kung hindi na ako pangalan ng mga MC na, alam mo yun, so tanga na, ano pinagkikitaan nyo ngayon? Wala, di ba? Gago. Pero yun nga, namali lang yung market. Actually, ako, kung okay lang naman sa akin, magpatuloy kayo, pero makakatulong kasi sa ibang MC. Tulad yan, maibibigay ba ni Enigma yung ahon 16 sa lahat? Hindi.
di kung sino yung pwedeng kung sino yung pwede sa PSP sa araw na to, di ibigay mo, di ba? Ngayon nga. Wala namang problema sa kung bumatil yung iba. Kasi di naman mabibigay ni Anito. Ayun nga eh. Parang, ayun nga yung sinabi ko kanina. Agree din naman ako. Iba naman kasi nasa ibang circumstance din naman eh. Diba? So, kumbaga, gets ko rin yun na ay, pamilyado o ano pa man yun. I guess so. Tapos, yun. Pero, sa kabilang banda, may para sa atin na lang meron yan. Talaga, meron. May mga gago rin talaga eh. Alam mo yun. Na hindi naman kapit patalim eh. Parang walang moral code eh. Yun. So, tsaka, ito naman. May mga MC doon na nakakapag-demand talaga sila ng mas mataas. Pero may mga hindi. Yan. Sinasabi na lang nila na ganito, pero hindi sila nakakapag-demand doon. Kumbaga, bias din talaga sa iba. Oo, yan. Pili lang din talaga yan yung masasabi nating Juma-jackpot. Oo. Hindi lahat yan. Kumbaga, okay nga, ako din sa akin yung nakabalik. Halimbawa, yung mga hindi na talaga nakakabattle pero napabalik. Ang mali lang, pagbalik nila parang, flip top, ano na? Yun. Yan yung ang naging mission nila. Is hindi para mag-comeback. Kundi para sa maglabas ng sama na loob. Parang hindi tama to. Anyway, may plano ka bang bumatel next year? Kasi wala ka sa ahon eh. Oo. Ay, hindi. Sa battle-wise. Ayun, hindi ko alam kasi yun yung last na battle ko last year pa kay Raf yan. Pero sa totoo lang, yung Vuelta last year, yung nag-reach out sa akin si Arik, tumanggi ako bumatel. Kanino dapat? Ay, hindi ko na alam. Alam mo naman yun, pag umuha ka, tsaka nila sasabihin. So, yan sinabi. Pero yun nga, sinabi ko yun para sabihin na sa 14 years, first time kong tumanggi. Okay. Ng battle. Dahil? Kasi, yun yung nangyari. Last year yun eh. Di ba? Putang ina namin. Parang burat lang ako sa sa maraming bagay sa eksena. Sa eksena. So parang, tangina. Kasi yun din yung sa akin na, alam mo yun, tagal ko pinaglaban to, naging mabuting sundalo ko para sa ginagawa natin. Tapos, ganito, yun yung yung pakiramdam ko. Sa akin lang to yun, huwag yung paniwalaan yung pinagsabi ko. Gusto ko na sabihin, nararamdaman ko nung time na yun. Na tagal ko pinaglaban ayun, yung kung ano man. Yung first time ko tumanggi kay Arik dahil, ayun, parang ayoko muna, ayoko muna. Yun, so, pero yun nga, so kung babattle man ako, ayoko pa, yung minsan naisip ko, battle kaya ako Motos, battle kaya ako sa inyo, malaking karangalan yun. Hindi, seryoso yun, nasa isip ko, sa FRBL, parang, gusto ko lang yung art shit lang talaga. Dahil gusto mo lang showcase talaga, no? Yung walang glitz and glamour, walang big lights, walang spotlight, rap lang tayo, Dahil yung art lang talaga. Yun. Tapos makakalaban mo si Mark 3, no? Pero yun nga, yun yung tumatakbo sa isip ko lately kasi siyempre, yun sa yung other leagues. Ganun yung yung environment. Rap lang tayo, magbarahan lang tayo. Pen game lang tayo. Utang ina, no? Nasha versus Apok, no? Grabe. Yun, share ko lang. Kasi siyempre niisip ko rin yan. Pangarap din namin may Apok na lumapag sa polo, pero putang ina. Dito mo rin si Plasma nung Kurang. Si Plasma dapat, talaga? Kasi si Batman ata, pero kung Apok style, putang ina. Uno mas or Nasha, aray ko. Apok na lumaban kay Marshall, no? Si Marshall lumalapag na din eh. Yun nga eh. Parang, gusto ko yun. Nasa ganun ako. Yun nga, kasi parang, mahal ko yung ginagawa natin, bilang art. Yun. So, parang, alam mo yun. So, yung, isa sa mga kinukonsidera ko na doon kaya magsimula ako doon. Tingnan natin. Sabihin mo na, pag-iipunan ko yan.
Anyway, ngayon, wala naman ng PSP. Possible ba? Ito bang ahon, inalok? Ay, hindi. Hindi ka na inalok? Hindi kasi yun, parang hindi naman pinag-uusapan ni Arik. Pero, ito, yung mga pinagsabi ko, hindi nyo alam na ganito eh. Mapapanood nyo naman, nanonood ng Dayo Podcast yan si Boss. Ayaw nyo lang ilagay yung logo sa flip top. Pero parang, kumbaga may mutual understanding kami na I nirap ngayon. Gets naman yun. Anyway, putay na, pinagbabawalan na tayo ng coffee shop. Meron ka ba mga plano? Mga plano, next year, ano mga plano mo, Ton? Yan, so, pero habang wala yung battle, yung music ko, ayun, so, rumartat ako this year, kung di nyo nasusundan, labas ako ng 8 kanta, 6 na music video. Fire at Will, shit. Fire at Will pa. Subaybay ako dyan. Tumutugtog ako sa kung saan saang lupalop ng at least Metro Manila. Tapos sa Sabado, November 22. Sakto, upload na ito, November 22. Kasabay. Maglalabas ako ng music video sa Sabado, man. Sabay ito. Ayun. At least may 2 release. Ayun. Basta, yun. Kung fan kayo, ako bilang battle rapper, salamat. Pero sana music din. Yun, kasi marami nung fan na bilang ako, battle rapper man ng music. So, shoutout sa inyong lahat. Ayun. So, kung di nyo ako kilala bilang musikero, sapatan nyo yung mga gawa ko. Yun. Yes. Message sa mga sumusuporta. Sumusuporta sa Flip Top sa'yo. Ano? Ayun yun. Siyempre, sa Flip Top. Forever na yan, man. Hindi ko na para sabihin na supportahan nyo. Dahil kusa yan. Kusa yan, man. Hindi ko na para invite kayo, supportahan yan. Hindi. Ayun. Masyado na matagal yung Flip Top. 15 years. Kung baga, tried and tested na yan. Under attack man yun. Hindi. Sana tuloy-tuloy yan. Yan. Walang makakapigil dyan. Yan. So, pero, yun, mga artist siguro, yun, yung mga artist, yung mga proyekto nila. Ito, ayun, Dayo Podcast. Supportahan nyo, man. Thank you. Yun. Siyempre, ayun nga, hindi lang nagtatapos sa battle. Siyempre, bilang artist, gusto namin mag-expand. At least ako personally, ayoko lang ma-confine o may lagay sa box ng battle rap. Artist ako sa malawak na paraan, man. So, dahil kong ginagawa. So, gusto mong pasalamatan sponsors doon? Ayun. Pasalamatan sa natin. Thank you na rin dito sa Coffee Blanc. Coffee Blanc PH. Thank you ha. Nakapag kami dito. Ayan. Thank you, salamat. Ayun, salamat. Yung Crown Manila sa suot niya, maraming salamat din. Ayun, sponsor namin yan. At Hypebeat kay Papa Benji, thank you. Ayun, may gusto ko pa bang sabihin kay Lanceta? Yung pahabol. Lagi kang pinupost eh. Hindi, kasi matagal na siya naka-block sa akin, man. So, di ko alam. Di mo na nakikita. Di ko alam. May post kagabi. May post ba kagabi? Hindi, may nakita ako doon. May nag-comment sa kanya. Tapos tumigil ka na APOC. Parang ikaw. Talaga? Wala akong pakialam kailan sa'yo. Matagal na. Kung hirit siya ng hirit, hindi ako makalimutan. Kasi wala akong pakialam sa kanya, men. Naburat ako sa kanya dahil, alam mo yun, isa siya doon sa PSP shit. Hindi naman siya sikreto, men. Alam mo yun. So, kumbaga, isa sa, enabler. Fuck that shit, man. So, syempre, tropa si Arik ko yung kahit anong mangyari sa amin. Ayun. So, kumbaga, may moral values ako, men. So, wala akong pakialam sa'yo, men. Hindi, kung iniiritan niya pa rin ako, wala kang asaradar ko eh. Tingin mo, deserve pa ba nila makabalik? Hindi. Akata, Epo, Lanceta. Pagkatapos nun, men, ako lang, hindi naman ako si Arik, no? So, hindi, men. Kasi para, ayun eh. Kumbaga, moral code na lang yun, men. Hindi na bilang artist, hindi na bilang business. Bilang tao, men. So, kilala, sinong ginago ba ni Arik? Wala men. Wala naman. Sa ating MCs na lang yun eh. Pero alam mo yun. Kaya, para sa Flip Top, isang malakas na. may balakpak effects pa dito. Ayun, gusto ko na lang din magpasalamat sa mga sponsors ng Dayo Podcast. Hypebeat, maraming salamat. Shoutout na rin siyempre Killions, sa mga tropa, Black Manila, Real Jokes, Pinoy Boulevard kay Madam Erlyn Xiao, sa R&R. Siyempre, sa Pulo HQ, may HQ na ang Pulo. Congrats. Yes, maraming salamat sa suporta nyo lahat. At yun, abangan nyo lang yung mga susunod na project namin. At Sanggang Dikit, weekdays, GMA 7 sa 8:50 ng gabi. At maraming salamat. Utol APOC. Thank you very much. Maraming salamat. Palakpakan natin, APOC. Pasok ang effects. Yeah!